Welcome back at Ani, sa pagkakataon ito, kapili naman natin si Ma'am Romina B. Marasigan, Chief of Public Affairs ng, nako ito, at dami nabubulong ng mga announcers dito. NDRRMC. NDRRMC, National Disaster Reduction. Risk Reduction. National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayan. Para hindi mabulol, ang ginawa ni Secretary Sunny Coloma, huwag ng NDRRMC. Ano N-Dream-C. Ayan. N-Dream-C. NDRRMC. Yan. Okay. Pero okay lang naman eh. NDRRMC, okay lang. Wala. Okay. At ang pag-usapan po natin ngayong gabi ay patungkol po sa deklarasyon nga na itong buwan na ito ay National Disaster Consciousness Month. Pero Sige. hindi lang yata ngayong buwan ito dapat every day na. Yes. Diba? Na sa isip natin yung kahandaan sa mga disaster, di ba, ma'am? Especially yung bansa natin, sabi nga nila. Yung geographic location. Sige, si Ma'am na para Bati muna kayo, ma'am. Opo, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa ating mga kaagapay at napakahalaga po talaga itong ating buwan ng Hulyo dahil ngayon po ay tayo nagsa-celebrate ng ating National Disaster Consciousness Month. Tama nga po kayo doon, hindi lang po dapat no, na ito ay sinaselebrate sa buwan na ito, pero bagamat ito ay isang buong taon no, na efforts na ating pamahalaan para tayo araw-araw makapagbigay ng paalala sa ating mga kababayan, ito naman po sa buwan ng Hulyo, mas pinag-iigting lang natin ito para naman po hindi po nila malilimutan ang mga hakbangin na dapat po nilang gagawin para maging ligtas at panatag po kahit may pagbabanta pa po ng disasters. Okay, sanay na sanay siya. Kamukha siya ng hipag ko. Siyempre. Chief ka ba naman ng public affairs, ha? Kamukha siya ng hipag ko, kapatid ni Ricky, na bigla ako nung pagpasok ko sa makeup room. Ate Raquel. O sige, punta na tayo. Ma'am, pinag-usapan natin ngayon, pag-usapan natin is about the Disaster Consciousness Month dahil buwan ng Hulyo. Okay. Ano ba yung pinaka-theme for this month? Opo, ang tema po natin sa taon na ito ay pamilya at pamayanang handa katuwang sa pag-unlad ng bansa. Ito po ay pagbibigay din lang talaga natin ng kahalagahan po ng paghahanda sa family level, pati na rin po ang individual preparedness. Kasi ang talagang frontliners naman po, pag nakaranas tayo ng kalamidad, ay tayo po. Tayo po ang agaran magiging biktima nito. Kaya mahalaga po na meron tayong preparedness activities sa ating mga pamilya. Okay. Yung pagkakaroon ng emergency survival kit, yung talagang ina-encourage natin po no, sa panahon ng mag-aalmusal, tanghalian at gabihan. Pag-upo natin kasama ang buong pamilya, pag-usapan po natin ang disaster preparedness. Alam mo, one time lakay, doon sa Radyo La Verdad, UNTV Radyo La Verdad, mayroon isang guest doon na 9 years old pa lang, ay lagi niyang baon yung, ano ngayon, yung emergency kit. Yung father niya is isang police and then yung anak niya na 9 or 10 years old, palibas sa pulis siya, most of the time wala siya sa bahay. So yung kanyang 10-year-old na bata, trinain niya na. Kasi walang, parang ini-inculcate doon sa mind ng bata na, in my absence, you take charge. You take good care of your mother, your sister. So nakakatuwa kasi you made mention about the family. Dapat doon man muna mag-umpisa. Opo, no? At napakahalaga rin po talaga at makikita naman po natin ang preparedness, lalo na po ng isang bata. Yung mga bata po natin kasi ngayon, yung mga sasabihin natin, nakaka-access po ng internet. Kaya pati po ang internet, nilalagyan na rin po natin ng impormasyon no? Tungkol po sa disaster preparedness. Katulad na lamang po niyo na napakahalagang impormasyon. Dapat alam na rin po ng ating mga kabataan kung nasaan po ba ang pinakamalapit na evacuation centers na pagdadalahan po sa kanila. Dapat po alam na rin nila kung saan ang lugar kung saan pwede patayin ang main switch po ng kanilang kuryente. Marami po ang makocontribute ng ating mga kabataan, kaya napakahalaga po na involve po natin sila sa ating mga activities. Okay. One example na bibigay ko sa inyo, ma'am. Yung sa may Batasan Hills, tama ba yun? Yes. Ano ba yun? Yung pinakamababang lugar doon? In Quezon City. In Quezon City, mayroon diyan na dati na Undoy. Okay. Sila ba, after the Undoy, mas dumami ba yung mga training para sa kanila about disaster? Actually, isa po sa, kung pag-uusapan po natin ng Bagyong Ondoy in 2009, isa po sa pinakamalaking hakbangin na ginawa po ng ating pamahalaan ay ang pagkakaroon po ng isang batas para sa ating disaster risk reduction and management. So, yung pagkatapos po noon, on May 2010 po, ay napirmahan na po ang ating Republic Act 10121 or ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management
Management Act of 2010. Dito po ay pinapagtibay lang po yung mga dapat na hakbangin na ginagawa. Hindi lamang po ng lokal na pamahalaan, hindi lamang po ng national government, pero kung ano-ano po yung mga dapat na hakbangin na gagawin po ng bawat individual. Kasi talaga po, ang sabi nga po nila, safety is everybody's responsibility. Ang mahalaga po talaga, meron tayong mga programa. At ang mahalaga rin po at ang key dito sa ating mga nilalatag na mga programa ay ang suporta at kooperasyon ng ating mga kababayan. Okay, nakakailang bagyo pa lang tayo, Lakay? Nakakailang bagyo pa lang tayo? Dalawa, tatlo. Tatlo na ba? Pito na po. Bali, 6 na po. Anim na. pala. Okay. Pero Anim na, tama-tama pero kasi wala- alam mo, July, sa July 16, anniversary na ng July killer 16 earthquake. earthquake, that's correct. Ha? Ano na, 25 years na. Silver anniversary na. Oh. Tapos, So, 25 years ago, ang tagal na pala natin. pero di ba we're expecting the big one? Yung the big one, hindi ko alam kung kailan darating. Okay, pero pinag-aandaan natin lahat yan. Oo. Tama yun. Nabanggit mo about the bagyo. Ilang bagyo na, naka-anim na, and then this big one, ma'am. Okay. Bago tayo pumunta doon sa big one, Lakay, ano po ba yung ito yung gusto ko itanong, ano po ba yung ginagawa niyong mga hakbang, mga paraan upang mas mapababa pa o maiwasan ang bilang ng mga casualties, mga damages tuwing nagkakaroon tayo ng kalamidad? Opo. Isa sa mga na-institutionalize po natin na mga estratehiya, no, yung upgrade ng ating forecasting system. Okay. So ito po yung para sa ating mga dalubhasa mula sa pag-asa. Pero bukod po doon, syempre kahit po alam na nila yung impormasyon, kailangan po maibigay naman natin to sa publiko at sa pamamaraan na maiintindihan po nila. So napakahalaga po nitong early warning na sinasabi po natin na kaalaman para po sa ating mga kababayan. Bukod po doon, ay meron na po tayong tinatawag ngayon na pre-disaster risk assessment. Ito na po itong estratehiya na to kung saan umuupo na po ang key no, ng mga government agencies na tutugon po sa pangangailangan ng ating mga kababayan. At bukod po doon, nagiging specific na po ang mga areas na nabibigyan natin ng warning at of course, yung ating panawagan ng preemptive evacuation. Napakahalaga po na pag ang ating lokal na pamahalaan ay nagsabi, kailangan na po mag-evacuate, kailangan po makiisa tayo dito. Dahil ito lamang po ang paraan para maging ligtas at panatag ang ating mga pamilya, lalo na po ang pagbabanta ng pagbabaha. May singit ko lang ito, Lakay. Lately, meron tayong isang inabangan na balita. Marami nagpanik, marami nag-text sa amin. Uy, magkakaroon ng mag-spill, Yung dams po. dam. Apo. So, okay. Anong ginawa nun nung National Disaster Risk Reduction? Okay. Yung sa amin po, sa aming ahensya, no, pagka nagkakaroon po tayo ng ganitong warning, unang-una, ang lokal na pamahalaan na alerto natin. Yung mga floodgates, unang-una po kailangan maintindihan ng ating mga kababayan. Pag nagbubukas po ng floodgates, ang mga dams, hindi po yan para lang gusto nila mag-release at bahain yung mga kalapit na lugar. Kaya po sila nagre-release nito ng mga tubig na ito. Pag hindi po nila kasi binuksan yung floodgates at hinayaan po nila na tumaas ang tubig sa dam, may posibilidad po na masira ang dam at flash flood po ang mangyayari. Okay. Mas delikado. So, Kaya it's po much sila safer. nagre-release. Opo, kaya po sila nagre-release ng tubig. At bago po sila mag-release ng tubig, nagbibigay po tayo ng babala sa ating mga kababayan na maapektuhan ng pag-release nito. Para agaran po, andun na po ang ating police, For ang mga how many sundalo. hours? The earliest possible po na unang nabigay tayo ng warning is 4 hours. Okay. Tapos bukod po sa after 4 hours, pagka nakita pa rin po na may tao pa, nagbibigay pa ulit tayo at hindi po umaalis ang ating mga pulis at kasundaluhan dyan, sinisiguro po nila na nakapag-evacuate ang ating kababayan. Sige, Lakay, it's your turn. Ma'am, nung araw, meron tayo sa bahay na mga first aid kit. Nakikita ko pa nung araw, kulay puti. Nakalagay siya. Galing sa parang Philippine Red Cross yata yun eh. May Red Cross. Nakabitin sa isang bahagi ng bahay, di ba? Ba't wala tayo gano'n na gano'n? Di ba pa natin i-revive yung gano'ng kahandaan ng bawat pamilya? Actually, kuya, maganda yung ganyan na Oo. suggestion po ninyo, no? Pero bukod po doon, meron na po tayong tinatawag natin go bag, no? Para doon sa mga medyo trendy, go bag ang tawag po nila dyan. Oo. Or ang tinatawag po natin emergency survival kit. Kasi hindi na lamang po first aid kit ang kailangan lamanin itong mga emergency survival kits na ito. Kailangan po, meron na yan nilalaman na tubig na inumin. Lalo na po sa pagbabaha, baka po kasi makontamina no, ang inyong drinking water. So, dapat nakapagtabi ka ng inuming tubig. Pagkain, damit, kumot, tali, pito, pati mga lumang dyaryo, kailangan na rin isama dyan sa Kailangan inyong din survival kit. martilyo. Lalo na po, kailangan For nyo the big sumira po. one, Opo. di Pag ba? kailangan nyo po sirain, ang dadaanan po ninyo, maaari po makatulong yan. Ako may martilyo doon sa loob ng bag, kaya lang, nag-iingat din ako baka pag pumasok ako sa mall. Bakit ako
Bakit ako may... Bawal sa airport yan. But that's very Opo. important, di ba, for the Oo. big one. Yan. Sabi naman sa akin nung isang kaibigan natin, pero tama yung sinasabi niya, Lakay. Go bag. Ha? Dapat gumawa na kayo ng maraming ganyan. Go bag. Opo, ang Ay, ano hindi. naman, Baka naman maakusahan sila. Teka muna, Siguro pamigay nag-negosyo na kayo. pamigay siguro ng NDRRMC, di ba? Ipamigay por libre. Pamigay na lang, oo. Okay, sige. Isama sa pinamimigay ng DSWD siguro. Sama nyo sa pinamimigay ng PPP, di ba? Sa bawat pamilya. Okay. Ma'am, since we have a limited time, kung mayroon kang gustong i-emphasize na impormasyon or katanungan na magmumula sa amin, ano yung vital information na gusto nyo pong i-emphasize dito sa ating discussion? Opo, para po sa hakbangin na ginagawa ng ating national government, naglalatag po tayo ng polisiya, mga programa, na gusto po natin ibahagi sa ating mga kababayan. Napakahalaga po ang mga impormasyon na ito. Pero napaka-key po talaga dito ay ang suporta at kooperasyon ng ating mga kababayan na makiisa sa ating mga disaster preparedness. Meron po tayo ng mga activities na po, no, at impormasyon na ipinamamahagi sa ating mga kababayan. Sa katunayan nga po, no, ang mga media partners natin, no, na nagpapasalamat po kami dahil una, yung sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin para makapagbigay kaalaman And another at babala. thing, mayroon pa kaming sasabihin sa inyo. Like for example, sa Radyo La Verdad. Apo. Mayroon mga plug doon, about the lindol, about the typhoon, and that's for Apo. free. Yan ay tulong na rin ng UNTV sa pangunguna ni Kuya Daniel para ma-inform yung public. Opo, napakahalaga po na impormasyon na yan. Pwede pa po natin may reinforce yan. No? Meron po tayong audio-visual presentations. Ang tawag po natin dito ay ang Project Dina. And that's free. Opo, libre po yun. Opo, that's free. Ginagawa po ng UNTV Radyo La Verdad and even UNTV, that's for free again. Apo. O, Lakay, nire-reiterate ko, that's for free. Malay mo in the future, di ba Yes. mayroon silang campaign na may budget. Tama. Ito, maganda itong tanong na ito. Sige. Naikot na raw nyo ba ang lahat ng mga dadaanan ng Valley Fault System? Nakapagbigay na ba kayo ng sapat na impormasyon para makapaghanda ang ating mga kababayan doon? Oo, Ang problema yung mga may bahay na nakatuntong sa Valley Fault, ayaw nila umalis. Ang mahalaga po dyan, una-una ko yan, no? Maintindihan po natin, ito itong Valley Fault System po, no? Nag-launch na po tayo ng atlas dito na maaaring maging reference. Makikita nyo na po doon, ultimo street ninyo kung saan po tumatahak itong ating fault, no? Ang mahalaga po dito, malaman natin, ang bahay po ba natin tinatahak sa gitna? May maliit na portion po ba? Kailangan ba mag-reinforce o kailangan talaga mag-evacuate? At isa na po sa talakayan ngayon ng mga lokal na pamahalaan ay paano tayo makakapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kung pipiliin po nila na mag-evacuate, umalis at mag-relocate na lang po sa isang lugar, naghahanap na rin po sila ng mga paraan para matulungan ating mga kababayan. Ibig sabihin, kasama rin kayo sa mga tumutulong dyan. Apo. At sabihin nyo raw, tama, Ma'am Mina. Opo. Kung ba ito subdivision na ito, kung talagang tatamaan, sabihin nyo kung talagang tatamaan. Hindi kasi ang perception kasi, kaya nung nakaraan ayaw nyo magsabi, dahil sa Okay, I asked that natatakot kayo question. sa mga may-ari ng mga subdivision. I asked that question a while ago sa sa makeup room. Bakit matagal? Bago na sabi ninyo na ganito? Because, ang sinasabi nila, yung Feebox, nakatukla sila ng mapa nung mga unang panahon. Kaya naging specific sila doon sa mga lugar. Kaya nga, hindi nyo na iniisip na baka bigla bumagsak ang bentahan sa isang Sa real subdivision. estate po. Diba? Ang ano po natin ngayon sa Valley Fault System Atlas, pag binuksan niyo po yan, wala pong tinatago dyan. Lahat na po ng areas na tinatahak po ng ating fault, ay makikita niyo po dyan, ultimo yung street, yung village, at yung palong komunidad na tatamaan. Ayun. Napaka-specific. Ma'am, we have a limited time. Maybe sa susunod ulit po, invite ulit namin kayo loobin dito Apo. po sa Kaagapay. At maging sa radyo, sa UNTV Radyo La Verdad. Apo. Salamat Thank you po po. sa Diyos. Okay, Ma'am Romina B. Marasigan, ang Chief Public Affairs ng NDRRMC. Maraming salamat po. Maraming Magandang salamat gabi. Pagpapatuloy po ang programang May Pusong Handang Lumingap sa Kapwa ang inyong mga kaagapay.